Dahil nga tamad akong babae, especially sa pasyo-pasyofa, kaya before kami pumunta ng Pilipinas ay nag-inquire ako about sa microblading kung magkano ang magasto nito. Of course, bago ako nag-decide na magpa-microblading dito sa Pilipinas, ay nag-inquire muna ako doon sa Poland kung magkano ang budget. Guys, na-shocked a cash kasi yung kanilang presyo sa Poland ay sobrang gold, 15 to 20,000 in peso. Nung nag-inquire naman ako dito sa Pilipinas, especially sa Lapu-Lapu dahil doon kami mag-i-stay, malaking na-inquire ko is 15,000. Meron din namang 12,000. But so happy kasi nirefer ako ng aking kaibigan. Chimage ko from Sisters of Mary at nakaasawa din siya ng AFAM. Guys, nirefer niya ako at ito ay hindi makaabot ng 10,000 pesos. Tingnan nyo na lang yung resulta at the end of this video. Sobrang ganda kahit hindi naman kamahalan. Tal ko na nga tong pinangarap na magkaroon ako nito. At first talaga guys, gusto ko talagang mag-microblading, hindi yung tattoo na ginawa ni Marlena. Talaga ang nangyayari pag hindi mo alam yung kanilang lengguwahe. Kahit ano na lang pinanggagawa sa iyo na hindi mo alam, pagising mo, yun na. After all, nagsabi din naman si Marlena na mas maganda daw na tattoo kaysa microbleeding. Nga, yung microbleeding ay para lang daw sa mga taong walang kilay. Of course, hindi ako nakikinig sa mga sinasabi ng ibang tao. Charis. Bitaw kung ano yung gusto ko, yun lang din naman yung ginagawa. Catch! First, ayaw talaga ng aking asawa na si Mikalkal na magpa-microblading ako dahil nga sabi ni Marlene sa kanya ay hindi daw yan maganda. Sabi ko nga sa inyo na ako ay siraulo. Ay, chess. Hindi naman siraulo. Yung matigas lang talaga yung ulo. Catch! Of course, naiingit ako sa ibang tao, no? Charis. Ingitera. Ingitera yor. Pagising nila ay maganda na yung kanilang kilay, naka-shape na. Is pagising natin no ay mabawas-bawasan naman yung mga pangit sa mundo. Charis. Feeling maganda yor. Anyway, nandito nga pala kami ngayon sa Lapu-Lapu at first day namin ngayon at ngayon din ako nagpa-microbleeding dahil for the few days ay pagpa-fly tayo papuntang Siargao. Rent nga pala kami dito sa Lapu-Lapu ng malaking bahay dahil nga malaki din yung aking pamilya. Sinama ko si Modra at saka si Fador. Walang ang problema, yung ating mga senior citizen na kasama ay parang hindi nakakalakad ng maayos, kailangan na ng sungkoy. Kung nga sa kanila, bakit ganun sila kung maglakad? Parang nabibigatan sa kanilang puwet. Nga ni Mikal guys, at hindi ko talaga makakalimutan at tawang-tawa nga sila ni Modra at sinabihan sila ni Mikal na para daw silang pagong dalawa. Kung paano sila maglakad, alam ko naman na senior citizen sila pero hindi naman sila 100 plus na ganyan sila maglakad, no? Parang mabigat lagi yung kanilang mga puwet. Unsa man jud ma. Nga ako ay nagba-voice over dito, yung aking Modra ay tawang-tawa sa mga pinagsasabi catch. So nga sa kanila ni Papang na everyday ay maglakad-lakad sila para yung kanilang tuhod ba ay ma-exercise. Guys, alam nyo yung kanilang activity dito, kain tulog na lamang. Tapos every time na nakikita ko yung kanilang mukha, parang pagod na wala namang ginagawa. Kayat ko nga silang mag-swimming dahil meron kaming swimming pool. Pero ewan ko, sabi ko nga sa kanila na mag-swimming sila dahil nagbayad tayo dyan, maglakad-lakad kayo, tingnan nyo yung paligid, mag-observe kayo sa mga ginagawa. I mean, hindi bang marites, no? Pero mag-observe lang kayo sa mga tao. Eh, paano kumilos yung mga taga-syudad? Kasi nga, alam nyo na, taga-probinsya kami. At least, malaman din nila yung mga ginagawa ng mga taga-city ba? Stay nga kami dito sa Lapu-Lapu ng 5 araw bago kami lilipad pa Siargao. At guys, take note, nandito kami sa subdivision, kaya walang masyadong dumadaan ng mga cars. Everyday, pinipilit ko silang mag-walking ni Mamang at saka ni Papang. Hindi yung lagi lang na sila nasa room. Yung kanilang problema, guys, dahil nga, diba, first time nila nandito sa syudad, yung problema nila ay baka daw maligaw sila at hindi na sila makabalik sa aming bahay. Kahit nga ako guys, hindi ko malaman kung nasaan yung entrance and exit dito sa subdivision na to. Naintindihan ko lang naman yung mga pinagdadaanan nila ni Mama ngayon, no? Anyway, balik na tayo dito sa ating pasyopa version. O, ayan na siya guys. I think hindi pa yan siya tapos. Meron pa tayong ikalawang session. Kahit nga hindi pa tayo tapos nito, ay napakaganda niya na tingnan. 3 beses nga niya ako nilagyan ng anesthesia at kinurit-kuritan yung aking kilay. Of course, kung nagtatanong kayo kung masakit ba, ay guys, ang sagot ay hindi siya masakit kasi every time na kinukuritan niya, ginuguhitan niya, ay meron siyang nilalagay na anesthesia. Nung una-una, yung paglagay niya ng anesthesia, ay naghintay ako ng 30 minutes bago siya nagkurit-kurit. Alala nyo na trauma ako sa tattoo ni Marlena. Ngayon ay shock ako dahil wala talaga akong na-feel na sakit. Nga niya, kahit nga tattoo ay hindi ka daw maka-feel ng sakit kung nilagyan ng anesthesia. Ewan ko, grabe talaga yung tattoo na kilay na nilagay
guys sa akin ni Marlena. Sobrang sakit tulo-tulo jud akong luha ba. Kay Marlena kasi parang 5 or 10 minutes lang siguro yun siya naghintay tapos tinatuan niya na akit siya agad. Ewan ko, parang may galit ata yun si Marlena, charis. Nga until now ay nafe-feel ko pa rin yung sakit na tato na yun. Nga at first akala ko masakit din tong microbleeding na to pero wala ka talagang mafe-feel na sakit guys, as in. Wala ko nga madali lang to gawin kasi nga sabi niya 1 hour or 2 hours ba yun, but guys, 3 hours namin ginawa ata to. Of course, nasa bed kami ni Lily kaya until now, mga alas 9 na siguro to natapos guys, ay hindi pa si Lilipot nakatulog. Din kasi siya makatulog sa labas kasi si Matt ay napaka-hyper pa kahit alas 9 na. Lala nyo sa ating last video ay nagbiyahe kami. Of course, every time na nagbabiyahe ay lagi silang natutulog ni Matt at saka ni Lily. Ewan ko anong oras siguro to siya matutulog mamaya, alas 12 na naman. No. Wow. Yeah, I was working to Mama. Mama no boo. No more boo. Wow. Very nice. Plastic? Oh. I look like plastic na guys. Ah, matulog na rin si Mamang. Nandot? Nandot na? Gabo ko naman mag-ilay. Wala. Pareho mag-ilay, mahatagan ko yung view. Nandot? Okay ra? Nandot na? Ano kong papa, nagpa-color ba ko ko buhok? Naramis. Balik ma'am, higa balik ma'am. Okay. Last touch. Guys, kung gusto nyong magpa-microblading kagaya ko ay mag-message lamang po kayo sa aming page at kayo ay i-refer ko sa kanya. But within Lapu-Lapu lang ata siya. But kung nasa Cebu City kayo, mag-message lang kayo guys. Nakikita nyo ay napaka-dark niya ngayon kasi nga bagong gawa pa lang siya. But later on ay mafe-fade lang yan siya guys. Message nyo na ako para meron naman akong komisyon. Charisa na all meron. Lang, pampalit gatas, diaper. Guys, kung may mga katanungan kayo, huwag maghiyang huwag mahiyang magtanong. Mag-comment kayo on the comment section. At nagustuhan nyo ang gawa ni Miss Shah, of course, palihog kog share sa among vlog. Of course, palihog kog share and like. O diba, paulit-ulit na lang. Guys, thank you so much for watching. Kung gusto nyong magpa-microbleeding, forget to message me para makapanggatas na catch at makapang diaper pa. Panganak pa Zay, mauna ron.